Hello Cancers! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kondisyon ng relasyon mo, ang feelings ng person mo, ang relationship at sa uli kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Ayan, ang bilis ipakita ng card mo. Doubt. Kung meron kang pagdududang nararamdaman sa sitwasyon, ibig sabihin kailangan mong umaksyon para mabigyan ng kasagutan kung ano yung gumugulo sa isip mo. Paalala lang guys, para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kaya ako ipinapaliwanag yung Like a Tarot rule kasi hindi lahat mapapaliwanagan ko. Ito yung card mo, Knight of Swords, Strength in Reverse, and 7 of Cups. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ihanda mo yung sarili mo or maybe nangyayari na sa iyo na meron kang kailangan panindigan na kahit ikaw lang mag-isa. Ipinapakita na minsan pinanghihinaan ka din ng loob. May mga sitwasyon or emosyon na nahihirapan kang ikontrol. May mga positive na nangyayari sa buhay mo. Pero dahil nga sa dalawang cards yung nagsasabi na may pagkalito at saka pinakita na rin sa mystical card na may pagdududa, kaya hindi ka rin makapili sa kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Sa career, may magandang development na nangyayari. May mga positive changes. At ang advice ng mga cards, marami kang dapat malaman o kaya matutunan. Kaya, kailangan mong i-control yung emosyon mo, lalo na kung nagiging busy ka. Yung mga iba't ibang challenges na nangyayari sa buhay mo ang magpapatatag sa iyo, kaya kailangan mo tong harapin. Sa mga single, ang ilan sa inyo, ito yung time na malakas yung appeal mo sa kapwa mo. Kaya ang ilan sa inyo, marami kang nakikilala or nagiging kaibigan. Ang iba naman, maraming potential person ang nagkakagusto sa iyo. Kaya nahihirapan ka rin pumili. Pero ang ilan sa inyo, meron talagang person kang nagugustuhan. Hindi pa naman matatawag na in love ka dun sa person, pero gusto mo siyang mas makilala. Sa mga nasa relationship naman, merong problemang dala ang person mo sa iyo. At wala kang magiging choice kundi piliin kung ano yung makakapagpasaya sa pamilya mo kesa sa sarili mong desisyon. Nakadalawang cards ka na kasi na nagsasakripisyo ka alang-alang sa relasyon. Mahirap yung sinasabi ng cards, pero kung yung person mo may temper, ikaw yung maging kalma sa sitwasyon. 555. The universe is saying to you today, it's time to get excited again. I'm going to surprise you. Unexpected blessings are coming your way. Let go of the stress and trust me, I am going to rock your world. Type 555 if you believe. Naunahan ako ng angel number mo kasi sa mga cards ipinakita na kailangan mong mag-invest ng oras at saka love para sa sarili mong happiness. Ayan, ito yung card ng person mo. Calmness. Pinakakalma din siya. Di ba nga may temper siya? Kung may gustong matapos na sitwasyon, yung kapayapaan ang dapat i-focus.
para magkaroon ng solusyon yung iba't ibang problema. Ikaw lang naman kasi yung makakapag-control ng nararamdaman mo para hindi na dumami yung problems mo. At saka ang ilan sa inyo kaya pinakita yung mystical card na pagdududa para sa mga nasa relationship kasi tingin mo may ibang karelasyon yung person mo. At saka dahil sa pagdududa, nagpapatuloy yung pagtatalo nyo ng person mo. Ito naman yung card ng person mo, the World, the Hierophant, at 5 of Cups. Sa cards ng person mo ay nagpapatuloy yung success at saka achievement sa buhay niya. Kaya pala may pagdududa sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, LDR ang relasyon eh. Kaya hindi mo alam kung ano yung pinapatunguhan ng relasyon nyo. At saka, ano man ang sitwasyon, yung person mo, nagsisikap siya na maging maayos yung buhay niya. At saka, ang person mo, ayaw niya ng failure. Ano mang sitwasyon ito, masyado siyang naaapektuhan. Kaya siya pinakakalma ng mystical card para hindi siya magkaroon ng maling desisyon. Sa financial, magkakaroon ng solusyon yung mga problema mo. At kapag maganda na yung kita mo, ipunin mo ito. Huwag basta-basta gumastos or mag-invest kasi nakadalawang cards ka na para sa pagsisisi. Hindi kasi ito yung timing para sa malaki ang gastos. Sa mga nasa relationship, magkakaroon na ng solusyon yung problema nyo ng person mo sa relasyon. May closure na at pipiliin mo na magkaroon ng next level ang relasyon. Pwedeng kasalan, engagement, o kaya yung magkaroon kayo ng time ng person mo together. At saka single ka man or nasa relationship, yung ngayon ang mas bigyan mo ng prioridad. Kasi kung ano man yung nangyaring pagsisisi or kalungkutan sa nakaraan, mahirap na yon ayusin pa. Yung present ang mas merong future na maganda. Ayan guys, pareho din. 777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. Ang ilang single naman, may potential person na secure at saka mapagkakatiwalaan mo siya. Kaya ka rin niyang suportahan. Ito naman yung para sa relationship, enjoyment. Na ang ibig sabihin, kahit na may mga problem na dumarating, isang tabi nyo ito. Mas makakabuti na bigyang pahalaga yung kasiyahan na dumarating sa relasyon or buhay. At saka, tingin ko lang guys sa mga nasa relationship, nakailang relasyon na ba yung person mo? Kasi mukhang takot siya sa divorce. At saka yung abandonahin. Yung mapangunahan ba na siya yung unang hihiwalayan? Ganun din sa mga single. Andun yung takot ng nakaraan. Base kasi sa card ng person mo, pinoprotektahan niya yung sarili niya. Nakangiti man siya or galit na humarap sa iyo. Ito naman yung cards mo para sa relationship. 3 of Pentacles in reverse, the Fool, Queen of Cups. Feeling ko guys, hindi ikaw yung binabasahan ko kundi yung person mo. Kaya hindi nagkakaroon ng growth sa ibang parte ng buhay mo. Kasi nga, takot kang magkamali at saka hindi ka rin natututo sa pagkakamali. Kaya nauulit yung negative situation. At ang advice ng mga cards na ito ay harapin mo yung problema, huwag mong takasan. Yung idea mo at saka idea ng person mo ang makakatulong para ma-solve yung mga problems or delay na nangyayari sa buhay mo.
Sa health, ang advice ng cards ay paligiran mo yung sarili mo ng mga taong positibo sa buhay. Magkaroon ng positive mindset at saka alisin yung pag-aalala. At saka may mga positive news patungkol sa kalusugan. Ang ilang single, hindi ka interesado na magkaroon ng relasyon kasi ang ilan sa inyo nag-i-enjoy ka na maging magkaibigan lang kayo nung potential person. At naka-4 na cards na ang mga single na yung potential person ay nasa malapit lang. Yun nga lang, yung potential person, naka-2 cards na hindi niya masabi yung totoong feelings niya. Ayaw kasi matapos ng person yung connection nyo o kaya yung friendship. Sa mga nasa relationship naman, yung pagsisisi at saka pagkakamali na nangyari sa relasyon ay lesson na kailangan nyo matutunan para hindi na to maging hadlang sa future. At ang advice pa ng mga cards para sa relationship ay maging kalma at maging tapat sa isa't isa. Affirm, everything happens for a reason. Don't think too much. Trust the process, everything will be okay very, very soon. Type yes if you believe. Kaya sinasabi sa relasyon na kailangan maging kalma at honest para pareho niyong maunawaan yung pananaw niyo sa buhay. Itong additional card na 10 of Wands, ang ibig sabihin, magpapatuloy pa rin yung buhay mo at meron pa rin mga hadlang na darating. At kapag dumating ito, kailangan meron ka ng pangreserba na solusyon. Kasi pinapakita na naman sa card mo na isa sa inyo ng person mo ang tumatakas na naman sa problema. 2 of Cups. Kita nyo naman sa drawing, diba? Na kailangan talaga na yung problem na dumarating ay solusyonan. Single ka man o nasa relationship, merong tutulong sa'yo. Sa pagharap sa sitwasyon, merong happy solution. Itong King of Wands naman ay ready ka na para sa challenges na darating sa buhay mo at ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay dahil sa paninindigan at confidence.